Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Ay magalak, ay magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo magpunta, sama-sama tutuguin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay, mga makasalanay na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelitay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa. Sa pagitan ng animoy pader na tubig, hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito, sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat,
natabunan ang mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelitay nakatawid sa dagat na tuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelitay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat, ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang isang hingamoy, malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Poon ay ating awitan sa ginamtan niyang tagumpay. Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinanggi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid.
Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong Ebanghelyo ngayon, narinig po natin yung mga salitang ina, mga kapatid. At pinapaliwanag ni Kristo, ang sabi po niya sa bandang dulo, "Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Kung babalikan po natin, isa sa 10 utos ay ang igalang mo ang iyong ama't ina. Ang pamilya ay itinatag ng Diyos. Ibinigay ang anak sa mga magulang at ang mga magulang ay ibinigay sa anak. Kaya nga po, di ba, nilikha ng Diyos ang unang tao sa Eva at Adan. At sa tuwing naririnig natin ang Ebanghelyo sa pagdiriwang ng banal na misa ng kasal, ang sinasabi, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila'y magsasama ng kanyang asawa at sila'y magiging isa para bumuo ng pamilya. So, itinatag ng Diyos ang isang pamilya. Kaya po, sabi nga, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama, ang siyang nagiging ina at mga kapatid. So mahalaga po na maganda rin makamusta natin, kamusta ba tayo na itinatag ng Diyos? Kamusta ba yung pagsunod natin sa Diyos? Kasi ngayon nga po, taon ng mga kabataan. Isa sa mga problema ng mga kabataan ay ang tinatawag nating pamilya. Kasi para bang natatapos ang responsibilidad, natatapos ang ugnayan, na para bang automatic kasi sa inyo sila nanggaling, iniluwal ninyo sa mundong ito, kayo na yung ina, kayo na yung magulang. Pero bakit naghahanap ng pamilya ang mga kabataan ngayon? Kamusta po ba? Bakit parang mas gusto pa nila na matawag na pamilya nila, ang barkada nila, ang kaibigan nila? Mas nagiging masaya pa sila sa labas kesa sa loob mismo ng pamilya. Bakit mas gusto nilang tawagin na kapatid ang mga katropa nila kesa sa mismong kapatid nila sa loob ng tahanan? Bakit mas magdali nilang tawaging nanay, tatay, yung ibang tao kesa sa mismong nanay at tatay nila? Di ba malaking problema po yan? Na dapat maging aware tayo, mamulat tayo sa katotohanan na pinababayaan natin ang pamilya na kalooban ng Diyos na ibinigay sa atin. Na para bang, sige, ako ang nanay mo, ako ang tatay mo, magtrabaho ka dyan, magbigay ka sa akin ng sustento. O kaya sige, gumala ka dyan, sumunod ka sa akin. Nakakalungkot minsan, mismong mga magulang ang nagbubugaw sa kanilang mga anak. Mismong mga magulang ang nagtutulak para magdroga, para magtinda ng hindi tama. Tapos sasabihin natin, nanay ka, tatay ka, mga magulang kayo. Paano ba? Ano ba mangyayari sa atin? Maganda rin mapaalalahanan na dito po, siyempre, nililinaw lang ni Kristo. Hindi naman niya
ikinakahiya o kinalimutan ng kanyang ina at mga kapatid. Pero sinasabi lang na ito yung mas malaking bagay na dapat natin makita. Ang pamilya ba natin ay sumusunod pa sa Diyos o kanya-kanya na tayo? Wala na tayong pakialamanan. Minsan tayo, isang magandang hamon din, no? Sa atin lalo na mga nagsisimba, no? Lagi nasa simbahan, uy, kamusta ba yung pamilya mo? Kasi isa sa pinoproblema natin, itong isa sa dinudulog natin sa Nazareno, ayaw magbago, napapabayaan. Baka kasi yung kalooban ng Diyos na dapat sinusunod natin, ayaw natin. Kasi kadalasan, ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin. Tayo ang dapat sumunod. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, pag hindi tayo sumunod sa kalooban niya, talagang mapapariwara, magkakahiwa-hiwalay tayo. Kaya lagi tayong babalik doon. Kasi tayo din naman talaga ay isang pamilya. Tayo rin ay pamilya ng Diyos. At talagang gagawin ng Diyos ang lahat para maprotektahan tayo. Kung paanong ginawa ng Diyos na protektahan ang mga Israelita laban sa mga Ehipsyo, mas sigit pa dyan ang kayang gawin ng Diyos na ipapakita sa atin. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Sino mang sumusunod sa Diyos, hindi mapapahamak. Amen? Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin naway makasunod sa kalooban ng Diyos ang lahat ng tao. Ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maging tagasunod ni Kristo ang mga nakikinig sa mabuting balitang ipinangangaral ng mga obispo at mga pari, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Katolikong kawani ng pamahalaan ay maging tapat kay Kristong Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ama namin, Manalangin dinggin tayo. mo ang aming panalangin. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan, lalo na sa mga lugar kung nasaan ang mga imbakan ng tubig, upang ang krisis sa tubig ay maiwasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayong panahon ng krisis, himukin nawa ng Panginoon ang ating mga puso upang matutong magbahagi sa ngalan ni Jesus at mamulat sa ating pananagutan sa kapwa, sa kalikasan at sa lahat ng biyayang ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanahang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.